Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi nga nakawala itong si BP Inday Sara sa kamangay nga ni Bonjing na ito. Dahil talagang pina-ambush nga ni Bonjing itong si BP Inday Sara. Dito nga natin mapapatunayan na talagang grabe na itong si Bonjing na ito. Na talagang dapat nang makarma at talagang dapat na siyang matuluyan nang sa ganun ay hindi na kahit ano-ano ang ginagawa niya kay VP Inday Sara. Dito nga natin mapapatunayan na talagang nagiging tuta nga itong si Bonjing na ito sa kamay nga ni Lisa Tanas at Kuting ng Norte. Dito natin mapapatunayan na talagang gagamitan nila lahat ang kanilang mga kapangyarihan nang sa ganun ay mawala ang tinik sa kanilang mga lalamunan at sa susunod na halalan ay talagang sila pa rin ang mauupo. Ayon nga sa maraming netizen na talagang hindi na dapat makaupo pa ang pamilya ni Kuting ng Norte sa susunod na halalan dahil kung tutusin at pag-aaralan natin ay mabilis na ang panahon at talagang magkakaroon talaga ng election. Ayon nga sa maraming netizen na dapat na talagang hukayin na rin ang labinga ng ama niya na ilipat muli at ibalik sa kinaroroonan. Maraming netizen ang tila ng gagalaiti kay Bonjing na ito, lalong-lalo na nagpapagamit kay Kuting ng Norte dahil ngayon nga raw ay malakas ang mga pulpolitiko dahil nagsama-sama ang mga korap na mga opisyales, kaya naman talagang pinagkakaisahan nila ang talagang naglilingkod sa taong bayan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kay Bonjing Remulla na yun na nga, sana nga magurgur na anytime dahil alam ko konting isang bulati na lang ang hindi pumipirma dyan eh. Ngayon mga kababayan, the reason why pinupush nila yan para i-disqualify nila si Inday Sara. Paano yung disqualify? 'Di ba? Binigay na yan sa atin ng ating puting sa Congress noong nandyan pa si Tambaluslos na talagang gagamitin nila si Remulla at gagamitin nila ang 125 million na confidential funds na binabato nila kay Inday Sara na paulit-ulit, mga kababayan. Okay? Ibabato nila at gagawa nila ng paraan. Magpa-fabricate sila ng crime kay Inday Sara para sa 2028, mga palangga, ay kanila ng tuluyan ng hindi makatakbo si Inday Sara. So, ilang taon na lang ba tayo ngayon? Pila na kita ka, ano natin ngayon taon? 28, 25, 26, 25, 26. 27, like 2.5 years? Wait, 3 years pa ba? Yeah, almost. Okay. Anyway, mga kababayan, so syempre, gagamitin si Remulla para gurgurin si Inday Sara. What is gurgurin? Literal ba nagugurgurin niya o gurgurin niya ang karera ni Inday Sara? Definitely, gugurgurin niya ang pagiging presidente o yung gusto natin na maging presidente si Inday Sara. Saan? Sa pamamagitan ng fabricated cases and crimes na magaling dyan si Lisa Tanas. Bakit kamo? Dahil ayaw nilang makatakbo si Inday sa 2028 para hindi sila mapanagot. As simple as that. Ngayon tatanungin nyo, kaya ba nilang, kaya ba, kasi usually ang mga kaso-kaso sa Pilipinas tumatagal ng years. Siyempre, ang ombudsman ay makikipagsabuatan lang yan para gumawa ng mga investigation, chuchu laban dito kay Inday Sara, then isasampa sa Sandiganbayan, sa Supreme Court, at ang plano nila dyan mga palangga, sinabi na yan sa atin na what? I-expedite nila yung kaso. Meaning, tututukan nila yan, mga kababayan, para hindi na makatakbo si Inday Sara dahil nakikita nyo ngayon, kung mag-eleksyon ngayon, ay si Inday Sara ang mananalo pagdating sa presidente. Even nga noong 2022, alam naman natin na si Sara ay nakakuha ng mas maraming boto.
So ngayon, mga kababayan, kaya pinupush yan si Boying Remulla na busisiin, ano yan, not really busisiin na pinupush siya na dyan siya maging, na ma-appoint siya as ombudsman. Dahil magiging kasabwat yan, okay? Magiging kasabwat yan ng Bangag administration. Magsasampayan, mga kababayan, ng kung ano-ano mga kaso, maghahalongkat yan ng mga kaletsihan nila para talagang makikipagsabwatan na rin dito sa COMELEC. Kasi ano yan konektado yan ombudsman. Okay? Ang gagawa ng eksena, gagawa ng fabricated cases laban kay Inday. Sandigang Bayan, doon i-file and Supreme Court. Remember, isa sa expose ko sa inyo, may mga binayaran ng mga Supreme Court justices, hindi man lahat. That was 2023. Remember that expose? Para ipabor sa Okada, dun sa anak ni Okada, kay Tomohiro, sa anak ni Okada, yung management ng Okada Manila. 'Di ba? Meron tayong information noon na sinasabi sa atin na mayroong mga nabayaran mga Supreme Court justices doon. So hindi malabo na maimpluwensyahan ng ombudsman kung si Bonjing, I don't know, si Remulla ba ay natalaga na, kasi I believe ngayong araw na to finorward kay Bangag yung short list. I think 7 na mga aspiring ombudsman. Then, hindi ko pala check yung balita, but i-forward kay Bangag ngayon, tapos pipiliin, pat at the end of the day, kahit pumikit si Bangag, alam niya na kung sino ang itatalaga niyang ombudsman. But anyway, so ganun ang gagawin nila. Okay? Mamadaliin nila ang kaso laban kay Inday Sara sa kanilang mga, sa kanilang plano na hindi na nga na ma-disqualify na nga si Inday Sara. Iko-convict nila, 'di ba? Remember yung kay Bangag na pinagbabatehan noon, yung kanyang pagkaso sa kanya na disqualify din siya, na magkaroon ng what? Kasong moral turpitude. Okay? Para what? Para idiin si Inday dito sa graft and corruption na 125 million na confidential fund. Pero ang bilyon-bilyon ni Martin Romualdez o trilyon ni Saldico o ang nakaw ni Bangag nga pa rin. Hanggang ngayon, investigation pa rin tayo. And recently nga, kaya nag-end up sa pag-resign ni Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, mga palangga, dahil na pangalanan na unti-unti, okay, bongga, hindi unti-unti, si Romualdez, at papunta na sana tayo sa Aguado, sa Malacanang, okay? Kaso lang, kinancel o sinuspend yung hearing patungkol dyan sa pagnanakaw ng Bangag administration ni Tambaluslos, kaya nag-end up dito sa pag-resign ni Coratong Baleleng Lacson. Kaya naman nagkakaletse-letse na sila ngayon dyan sa Senate. At maraming buwisit dito kay Lacson na ito. Ngayon, mga kababayan, doon nila titirahin si Inday Sara. I-disqualify nila, gugurgurin nila bago mag-2028. I-make sure nila na magkaroon ng hatol, ng conviction. Diba? Kasi sa impeachment, malabo sila, diba? Hi, Raimi, you're there. Thank you, Palangga. Enjoy your life every day. Sinubukan nila yung impeachment. Di ba, nakita nyo naman, in archive. Then, next year, gagawa pa rin yan sila sa impeachment. Pero para, kumbaga may plan A, plan B, plan C yan sila So, plan A is impeachment. Then, hindi umubra. Then, next year, Feb, magpa-file na naman yan. Kung nandiyan pa rin, kung buhay pa rin yung mga kongresista na yan. Then, pag napalitan na, pag naging ombudsman na si Bonjing Remulla, papailan na nila ng kaso si Inday para tutuluyan nilang madiskwalipika na ang ating Inday Sara. Kaya nga, ano pa ang ginagawa natin? Manawagan o makiisa kayo, nanawagan na tayong lahat. Ako, nanawagan na ako. 3 years na ako nananawagan. Now we have Kiko Barzaga. Now we have Manong Chavit Singson. Mamaya, we'll talk about Manong Chavit Singson na all out na talaga siya dito sa gera na laban sa Bangag administration. So mga kababayan,
ang gagawin talaga ng bangag na yan, bangag at Bonjing Remulla na yan, sisiguraduhin nila yan na bago mag-2028, bago mag-filing ng candidacy, ay i-convict nila, i-convict nila si Inday Sara. Kasi sa ngayon, magkakasabot sila eh. Di ba? Makinig kayo, maniwala kayo sa akin. Lahat ng expose ko, eto yung ginagawa nila. Lahat ng expose ko, nagkatotoo na ngayon. Kaya yung mga dramatization ni Bangag Jr. na siya daw nag-expose nitong corruption na to. No, hindi nila na-foresee na may lalabas na isang Guteza na pangalanan ng, yung very powerful, yung kanyang sworn statement, yung kanyang sinumpaang salaysay, na nag-deliver siya ng mali-maletang pera sa kay Martin Romualdez, kay Zaldico, at sa Malacanang, doon sa Aguado na binabanggit niya. Kaya nga, di ba, biglang nagulat sila sa surprise at testimony ni Orly Guteza. At ngayon, ano nangyari? 'Di ba sinira kaagad ang karakter ni Guteza, na kesyo ang affidavit, ang sworn statement ay ang signature ng notary ay peke. Then anong ginawa natin? Hinalungkat natin na yung abogadong si Espera ay nagsisinungaling dahil talagang yun ang kanyang signature. At nag-fake siya ng kanyang signature. Binago niya yung stroke actually ng kanyang signature doon sa kanyang demand letter na pinasisinungalingan niya na hindi daw niya signature at finrod daw o dinaya yung kanyang signature ni Guteza. Nakita niyo yung dots. Nakita niyo yung corroboration of events, sequence of events, di ba? Nakita niyo talagang ang punot dulo nito si Marcos. Nakita niyo si Kiko Barzaga na patuloy na nagsasalita. Recently, nagsasalita siya ngayon. Sabi niya sa post niya na Monday pa daw yata sila. Tignan ko lang to. Monday pa daw yata. Monday ba? Parang, wait a minute. Monday or next month. May statement siya dyan eh. Na makapag-vlog with Sandro. Binubwisit niya talaga si Sandro. And that's really good na meron tayong batang kongresista na talagang matapang dyan na nagsasalita. Alright? Sabi niya sa mga nag-aabang 2 hours ago, ang susunod na vlog namin ni Sandro, baka next month pa, lagi siyang wala sa kongreso. Baka nagtatago abroad kasama si Tito Romualdez. By the way, actually may nag-message sa atin, okay? Allegedly, okay, etong si Charis, si Sandro ay nasa F1 ngayon kasama ni Crystal Jacinto. Ano no? May mga artista ba dito? Actually, kagigising ko lang. Nagbasa lang ako ng news, ganyan-ganyan. Ang alindog ko, talagang nag-ano lang tayo. Nag-emote din. Binasa ko, aniskan ko yung mga news. So, allegedly, itong si Charis, saka yung artistang si Crystal Jacinto na biglang yumaman, kaya dapat imbestigahan din yan. Na chami-chami na sumasakay sa helicopter ni Tito Romualdez, ni Sandro. Alamin nyo yan. So, sabi ko nga sa inyo, sobrang lalim na, talamak na ang hinaharap ng taong bayan dito, mga kabayan. So, ngayon, ano daw? Post, sabi ni Vance Vlog, post ni Lance Duterte. Ano yung pinost ni Lance? Hindi ko nakita. Okay? Ganon. Talagang pagtutulungan nila si Inday Sara. Pagtutulungan nila yung mga Duterte, buburahin nila sa mapa sa political map or spectrum, mga kababayan, ang Inday Sara, ang mga Duterte. Gusto na gurgurin ng Pangulong Duterte. Di ba? F1 Singapore. Yes. Kasama, sabi ni Josh, kasama ang mga Remulla na protektor ng Pogo sa Cavite. May picture na ba sila? Kasi ito yung nakarating sa atin. Although wala pang picture, kaya nga sabi ko allegedly na wala pa ako nakita ang picture. Kaya tulungan ninyo ako maghanap ng picture. Nasaan yan? Yung Sandro na yan. Dahil yun na nga, kakasabot lahat yan. Paulit-ulit natin na 61 billion dapat imbestigahan din. Dapat gumawa ng paraan din si Manong Chavez Singson dyan sa Ilocos, sa mga kaalyado niya, na pigain, okay, ang mga hayop na mga Marcos na ito. Manong, lahat ng mga Marcos, tinraidor ka. Si Chavez na rin mismo ang nagsabi.
Okay? Kasi inaatake siya ng attack dog. Ang tawag niya nga girl, nakakatuwa nga eh. Nakakatuwa si Chavit, you know? Ang tawag niya kay Clarissa, kay Auntie Claire nyo, you know? Gusto ko hindi bagay sa kanya pangalang Claire, okay? Hindi bagay sa kanya ang pangalang Claire. Dapat sa kanya ang pangalan niya Aw-Aw. Kasi attack dog nga. Sabi nga ni Chavit, kung saan may nakakaamoy ng pera, ang mga attack dog daw ay ganon. Umaatak-atake. So, obviously naman. Okay? Dahil, ang mga Ensimada vloggers, nire-share ko kanina, yung post, I think that was a day ago na, no? Ang video ni Chavit Singson about sa mga bangag na pinangakuan siya na ganito yung laki naman ng naitulong niya, di ba? Helicopters and everything. Kasi let's face it, sa politika, okay? Sa politika, di ba, gano'n naman, tumulong, ganyan-ganyan, tapos payback time, ganyan, bibigyan ka ng pwesto and everything. As long as yung pwestong ibibigay sa'yo, gamitin mo sa tama. So anyway, sinabi niya doon na talagang ginago siya ng Marcos administration. Di ba? Pinangakuan, PAGCOR, PCSO, then later on, tas si Milyonaryo, tinawag niya si Mel Robles, pinuntahan pa siya sa bahay na, Manong, ganun, okay na to, sigurado na to, yung certain position na yan, So dahil, you know what, mga kababayan, okay, yung nagsasabi ng walang boses, I think mga trolls yan, baka walang boses yung mo, yung iyong cellphone or but anyway, so mga kababayan, nakita nyo na, sabi ko nga, kapag wala ka ng silbi sa Marcos family o kay Lisa Tanas, sa kanila yung mga hayop na yan, pwede ka nang ipagurgur, ay pwede ka nang ipapatay, o pwede ka nang gawing bastahan. Yan ang ginawa nila kay Chavit. But Chavit is, he's already established. We all know kung sino si Chavit Singson. Kung tutuusin, hindi na dapat yan sa politika dahil he's just enjoying his retirement. Nakikita naman natin, travel, ganyan. Ang hobby na lang yan, namimigay ng pera. Diba? Namimigay na lang ng pera sa mga nagtutulong na lang, kung sino-sino. Nakikita naman natin. Ngayon, all out war na siya. Kaya, Manong, baka naman may mga ebidensya ka dyan, baka pwede mo share. So anyway, pagtulungan natin. Baka naman may sumisinghot na polboron dyan, dito natin ipalabas sa boljakan para tuluyan ng maboljak ang mga ito. At Manong, alam ko, na you are very powerful when it comes to friends, political connection dyan sa Ilocos. Yung 61 billion, according to my puting ahas, not only Sandro Marcos, pati si Amy Marcos, ang anak niya, okay? Diyan ang korupsyon sa Ilocos. Baka pwede mo nang gamitin ang iyong mga anghel na halongkatin ang mga dokumento, mga papeles, trail, bakas nila, anino nila, at expose na natin lalo sa taong bayan. So nakita ninyo, look at Tory now, di ba? Yung hayop na yan. Kailangan magbayad yan. Isa sa mga demonyo na kumidnap kay Pangulong Duterte. Tapos na, di ba? Tapos na ang silbi ni Tory. Asan ngayon si Tory? Ginawa na siyang baboy, ginawa na siyang basahan. Nasaan na si Tory? Di ba pinangakuan yan na itatalaga sa ganito, sa ganyan? Parang recently, wala namang pronouncement or announcement from the office of the bangag president na siya ay tinalaga. Kasi tapos na yung gamit niya. Dahil kinalaban ni Tory yung mas dikit kay Lisa Tanas, mas dikit kay bangag. Kaya tinapon na siya, ginurgur na siya, tinabla na siya. Kaya itong si Tory, ikaw Tory, alam ko ilonggo ni si Tory, Dodong, mag-ampo ka sa imo mga sala sa kalibutan. Mag-ampo ka sa mga sala mo sa QJC, mag-sorry ka sa mga sala mo sa kay PRRD na ihambal mo tanan nga ikaw ay gingamit lang ni Bangag at ni Lisa Tanas. Ikaw ay napilitan lang kasi Tagalogin ko na lang. Kasi pinangakuan ka ng ganyang PNP chief. And look at you. Nagtagal ka ba? Sabi ko nga,
you are good as your last performance. Then, after that, itatapon ka na. Evil performance. Tingnan mo, si Chavit Singson, wala nang ginawa eh. Diba? Tumulong lang yung tao. Pero anong ginawa? Sabi ni Chavit, ina-attack dog daw si Castro. Manong, okay? Gusto mo ba ibigay ko sa'yo ang mga pangalan ng firm na binabayaran ni Lisa Tanas at ng Bangag Administration? Meron dyan 5 million sa firm na nakatoka lang kay Lisa Marcos, kay Lisa Tanas. Yung mga nagko-comment na mga fake. Wala pa dyan yung kay Bangag. Wala pa dyan yung vault. Saan yung vault? Diyan sa PCO, Presidential Communication Office, na recently lang ay binuking yan ni Congressman Paulo Marcoleta na mayroon silang vault doon, may cash sila doon dahil pambayad nila sa kanilang trolls. Mga kababayan, dito na pupunta pera ninyo. Kaya nga, I hope you do something for your people. I hope you do something for your country, for your next generation. Diba? Ano ngayon ang gagawin natin? Ang dami ng ano daw? Totoo ba ang chismis may nangyari kay Bugaw at kay, aywan ko pa lang din, hindi ko alam yung chismis na yan, ngayon lang kay Castro, Russell Estedes. Well, kapag mga hayop, ang mga hayop kasi hayop physically, hayop ang pag-uugali, kahit ahas o kahit baboy ramo. I don't know. Anyway, ngayon, I don't know about that chika, mga palangga. So ngayon, mga kababayan, okay, alam mo, ang ganda-ganda, alam mo, sabi ko, alam mo, somehow, nagpapasalamat ako sa Diyos. Dahil hindi na lang ako ang nagsasalta ngayon. Lawit na dila ng lola niyo. 2022, sinumulan natin sa babaeng ahas, din sa smuggling, Michael Ma, Sayarot, lahat. Wala. Although kayo, nandiyan kayo, you're very, reactive, nag-engage kayo, ini-echo ninyo ang ating mga chika. Ang tingnan mo, yung sinabi ni Manong Chavit Singson na tinawag niya si Robles ng milyonaryo. Tayo naglabas nung video message ni Lisa Tanas Marcos na sinasabi niya kay milyonaryo na nung binati niya ng birthday na sama-sama tayong maging milyonaryo. So subconsciously, di ba? Binabanggit ni Lisa Tanas yun kasi behind the scene, mga kababayan, ay talagang sila kumukubra ng pera ng bayan. Kaya kahit na sa mga simple greetings lang, na sana sabihin niya na happy birthday, simpleng da lang, then meron pang sinasabing sama-sama tayong maging milyonaryo. Nakita nyo? At naging totoo na sama-sama silang naging milyonaryo. Di ba? Ang dami natin mga pasabog. Ayan yung mga pasabog natin in 2023. Noon pa yan. Yung iba nga nawala. Ayan yung ulo ni Lisa Tanas. Yan yung pagkor. Ayan halos lahat ng pasabog ko. Tignan ko nga yan. Ayan lahat. Ayan. Ang mga kasabwat ni Lisa Tanas. Ayan, DOJ, andyan si Remulla, andyan yung PAGCOR, may mga namatay na nga dyan andyan ang PCO, yung iba dyan, nag-resign na, House Speaker, Tambaluslos, ayan, nasa top ng ulo ni Lisa Tanas, yung mga kasabwat na dyan sa pagnanakaw sa Kabanang Bayan. Ang dami natin, ito, ano na nangyari dito sa investigation na yan, kay Escaler, di ba? Nire-review ko lang kayo. Michael Escaler, Ian Alvarado, Edwin Lee. Nasaan na yung investigation na yan? Napanagot ba yan? Yan yung mga nag-import ng asukal ng walang sugar order. 'Di ba? Walang tamang documents. Yan yung mga inano natin. Yan yung mga kababayan, yung mga inilabas natin in the past. What is this? Tambaluslos. What is this here? Ano ito? Tambaluslos. SW Office Awards. Okay. Ano ito? Ito. Ito naman, yung sa DSWD. Ito si Monina Romualdez. Tungkol naman dito sa Bids and Award Committee.
Ayan, ito. Yung pinsan ni Bangag Jr. dyan sa DSWD na gumagawa sila nag-approve sila ng mga contract na hindi tumaan sa damang proseso. Ano pa ba mga kababayan? Ilan pa ba ang mga expose na dapat gawin ni Maharlika? But anyway, masaya na ako ngayon kasi konting kembot na lang yan. Di ba? Kiko Barzaga, Chavit Singson, Chis Escudero. Okay, na ngayon, binukelya niya na. Pero syempre, naharap din siya may restback din sa kanya. Kaya nga kailangan niyang patunayan, mga kababayan, ang kanyang sarili kung wala talaga siyang nakuha na pera galing dyan sa flood control na yan, mga kababayan. So, naalala nito mga expose day natin. Simpleng logo ng PAGCOR, 3 million pesos na kayang gawin ng elementary. Ang dami natin in-expose sa inyo, mga palangga. Kaya ngayon, dahil nakikita nila na malakas si Inday Sara talaga, talagang pipilayin nila si Inday Sara. Remember this expose? Okay, review lang tayo. Ayan si Mark Anthony Sayarot, kasama ni Bangag Jr. nung unang travel niya sa New York. Ayan, at saka si Risa Tanas at saka si Romualdez. Ano nangyari dyan? Nahuli yan, na-intercept yan ng Australian Federal Police. 1.8 tons. Okay? 1.8 tons of illegal na pulburon. Ano nangyari dyan? Nahuli pa yan, surveillance pa yan, I think, ng PIDEA, ito nire-refresh ko lang yung mind ko sa lahat ng in-expose ko, no? Naalala ko lang bigla. Okay? 2 bahay na rentahan yan. Nagtitimpla, gumagawa sila may manufacturing sila ng pulburon. Ano nangyari dyan? Absuelto sa kaso yan. Ano nangyari dun sa Alitagtag? Remember that Alitagtag? May nangyari ba? Nalaman ba natin? Nasaan yung driver ng pulburon driver na yon? Remember that? Ano nangyari? May balita ba bago? Dali. Di ba? May balita